Ayan po mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, magbigay lang po tayo ng reaction po mga kabida, dito ho sa panibagong banat po ngayon mga kabida ni Undersecretary Claire Castro po ng Presidential Communications Office po mga kabida. Laban ho dito kay Senator Mark Villar, ang dating secretary po mga kabida ng Department of Public Works and Highways sa ilalim po ng Duterte administration. Nakikita ko na po mga kabida na nag-umpisa na po itong paghanap po ng sisisihin po ng Palasyo po ng Malacanang sa napaka-controversial po mga kabida na flood control projects po. Sinabi po ni Castro, bakit hindi daw i-turn over ni then Secretary Mark Villar itong master plan po mga kabida sa flood control. Okay? Kailangan daw yun Kasi yun yung magiging, kumbaga, roadmap po mga kabida ng DPWH sa ilalim po ni Secretary Bunuan. Ang tanong ko po mga kabida, bakit sisisihin po ninyo yung dating administrasyon? Kung tutuusin po mga kabida, responsibilidad na po ito ng current administration, ito hong palpak na flood control projects. Eto, babasahin ko lang po. Ito pong article po ng The Billionaire News Channel po mga kabida. Ang title po dito, Wide Off the Mark. No DPWH Flood Control Master Plan was turned over by Villar to Marcos administration. Despite 6 years at the helm of the Department of Public Works and Highways o DPWH, Senator Mark Villar left no flood control master plan for his successor, Malacanang said. Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro said DPWH Secretary Manuel Bunuan confirmed he did not receive any such plan. Tinanong din po natin si DPWH Secretary Bunuan kung na-turn over ba ito hong mga sinasabi hong master plan. Sa kanyang pagkakaalam, wala rin po siyang natanggap, Castro told reporters. Uulitin ko lang, walang natanggap na turnover mula kay then DPWH Secretary Mark Villar, she said. The clarification came after former DPWH Chief Rogelio Singson, who served from July 2010 to June 2016 under the Aquino administration, said he left a 351 billion pesos flood control master plan to the next government. Singson has noted that flood control budgets during his time reached up to 64 billion pesos, far below from the 350 billion pesos program for 2025. So yun po mga kabida, hinanapan po ni Undersecretary Claire Castro, ito hong si Senador Mark Villar na dati hong DPWH Secretary. Sana po yung master plan, bakit hindi daw na-turn over dun po kay Secretary Bunuan? Kumbaga, dahil ho sa hindi po na-turn over po makabida na master plan, ito na po yung nangyari po ngayon. Okay? Nagkaroon po ng malawakang korupsyon kasi wala hong, kumbaga, tinitingnan po silang roadmap po dito para sa flood control projects mga kabida. Ito yung tanong ko po kasi di ba dapat po pag-umpisa mismo ng administrasyong Marcos normal yung magkakaroon po ng accounting po mga kabida sa bawat ahensya po ng gobyerno So dito na lang po tayo sa DPWH. Wala bang ginawang accounting ito pong DPWH sa ilalim po ng leadership po ni Secretary Manuel Bunuan po makabida sa lahat ng mga proyekto, unfinished man o finished, sa ilalim po ng Duterte administration? Okay? Kasi kung nagkaroon po sila ng accounting, nung umpisa pa lang po makabida, nang umupo po ito hong si Bunuan, alam na po niya, na wala yung master plan, missing yung master plan po para po sa ganun mga kabida makipag-coordinate po siya sa dating secretary po ng DPWH. Pwede po niyang tawagan po ito kung si Senator Mark Villar po mga kabida.
at tanungin kung saan po yung master plan. Pwede bang mahingi ang master plan, ano? Ganun po yun eh. 3 taon po mga kabida, wala hong ginawa ito hong DPWH po sa ilalim po ng Marcos administration para hanapin po itong master plan. Okay? Ewan ko ba kung tinawagan ba niya ito hong si Secretary Mark Villar. I'm sure alam po ni Mark Villar po mga kabida na every time, every administration, meron talagang master plan po sa flood control. Imposible po yun kung wala, mga kabida. O tinawagan ba ni Secretary Bunuan ito hong si Senator Villar, Hinanap ba niya kay Senator Villar ito hong master plan, po, mga kabida? Bakit ngayon lang po ito lumabas? After 3 years po mga kabida, ngayon lang po hinanap po nila ito hong master plan. Dahil pumutok po itong controversy po na ito, mga kabida. Dahil dito sa kaliwat ka ng corruption po na na-discovery po mga kabida, naghanap na po sila ng sisisihin, Kumbaga, naghanap po sila ng punching bag po, mga kabida. Ito hong kasalukuyang administrasyon po. Okay? Simple lang po yun eh. Okay? Hindi po ang master plan yung problema po dito, Ang problema po dito, ang corruption po mga kabida sa pagitan po ng kontraktor, mga empleyado o opisyal po ng DPWH at ilang pong mga politiko, Kahit pa po meron pong master plan, kung deliberately mga kabida, ginawa po nila ito hong corruption, Okay? Ninakawan po nila ito hong proyekto po ng DPWH. Hindi po mawawala mga kabida ito hong corruption. Andyan pa rin yan. Okay? Mangyayari pa rin yan yung mga pagbaha po mga kabida na nangyayari po ngayon sa ating bansa. Dahil sa walang humpay na nakawan po mga kabida sa mga proyekto po ng gobyerno. Hindi po dahil sa master plan, mga kabida. Kaya nga, nung pumutok po itong flood control projects, nasa isip ko na po mga kabida. Eto na po. Ang ending po dito mga kabida, papuntang Duterte administration po ito, Kumbaga, ang sisisihin po dito mga kabida, ito hong Duterte administration. Hindi po ako nagkamali, Kasi nag-umpisa na po silang naghanap po ng masisisi dito, mga kabida. At malas lang po, ito hong si Senator Mark Villar. Kasi siya yung, kumbaga, apple of the eye po ngayon, mga kabida, ng Malacanang. Siya po yung sinisisi po dito kung bakit hindi po na-turn over ito hong master plan po, mga kabida. Okay? Dapat aminin na lang po na ang pagkukulang po mga kabida ay nasa kasalukuyang administrasyon po, Mantakin nyo kung nakinig po kayo dun po sa privilege speech po, ni Senator Ping Lacson po mga kabida. Sinabi po niya na ang total cost po ng flood control project simula noong 2011 hanggang 2025, umabot daw mga kabida sa 1.9 trillion pesos. Ang laki po yun, mga kabida. Okay? At alam nyo ba, ang bulk of that budget, ibig sabihin, ang pinakamalaking budget po, na nakuha po mga kabida, sa 3 administrasyon po yon, Aquino, Duterte, at saka Marcos. Ito hong Marcos administration. Okay? Out of 1.9 trillion pesos, according to Senator Ping Lacson, nakuha po ng Marcos administration po mga kabida, ang 1.3 trillion pesos. Mula 2022 hanggang 2025. Alright? Sila po yung may pinakamalaking budget po, bakit po nagkaganito po yung sitwasyon po natin? Kaliwat kanan yung mga pagbaha po mga kabida. Okay? Missing yung mga flood control projects po, Hinanap po nila ito hong mga flood control projects. Ito hong sinabi po ni Pangulong Marcos noong previous State of the Nation address po niya, na meron pong 5,500 flood control projects po sa ilalim po ng Marcos administration. Sana po yun. Diba? Hindi naman po nakapagtataka po mga kabida kung bakit meron pong 5,500 flood control projects, Kasi yung 1.3 trillion pesos po yung budget po, mga kabida. See?
Ang problema lang kasi, ayaw po nilang aminin na ang palpak po sa ilalim po ng administrasyong ito, mga kabida. Naghanap po sila ng masisisi ho dito, para po magmukha po, mga kabida, na clean, malinis ito hong kasalukuyang administrasyon. Pwede lang po doon ho sa mga nagtatrabaho po, mga kabida. Doon po sa mga wala hong ginawa po, mga kabida, seryoso hong nagtrabaho po. Okay? Mga opisyal po ng gobyerno na hindi po involved doon ho sa nakawan at corruption po, mga kabida. Po. In fairness po sa kanila. Okay? Pero dito ho sa mga involved, mga kabida, mantakin nyo, hindi ko lang talaga makuhang lunukin, ito hong mga pangyayaring ito po, mantakin nyo, nagkonsabahan po, mga kabida, ito pong mga contractors, mga opisyal po ng DPWH, at saka ito hong mga politiko po. Okay? Tama po yung komentaryo po, mga kabida, ng ilang mga netizens, hindi po maglakas ng loob ito hong mga contractor na gumawa po, mga kabida, ng katakot-takot po na pagnanakaw po, mga kabida, kung wala ho silang backer, At hindi naman po itong mga opisyal po ng DPWH yung kanila pong backer, Diba? Most likely, yung kanila ho mga backer po dito, ito ho mga politiko po, mga kabida, po. Okay? So, I don't know kung hanggang saan po itong controversy po, mga kabida, sa flood control. Sana, dito ho sa mga pag-imbestiga ho, mga kabida, like the Blue Ribbon Committee, wag na lang po natin isama po dito yung kamera po, kasi unang-una po wala naman po tayong talagang mapala po dito, Kasi mantakin nyo, ang suspect po dito, ang kamera, pero ang nag-imbestiga ho, yung kamera. Kumbaga, doon po sa sinabi po ni ML Party List Representative Leila de Lima, na ang suspect ang nag-iimbestiga ho sa krimen na ginawa daw ng suspect. Parang ganun Hindi naman po natin nilalahat po, baka po magalit na naman po dito si Congressman Richard Gomez, dahil nilalahat daw. Bato-bato po sa langit, ang tamaan po wag magalit po, mga kabida. Ito hong ating diskusyon at saka opinion po, mga kabida, para po dito ho sa mga involved na mga public officials po, mga politiko, mga kabida. Hindi ho kasali dito yung mga inosente, yung mga hindi ho kurakot na mga opisyal po ng gobyerno, mga kabida. Okay? So, abangan na lang po natin itong investigasyon po ng Blue Ribbon. At confident po ako, mga kabida, na meron talagang mananagot ho dito. Okay? Tapusin po natin yung investigasyon po ng Blue Ribbon at malalaman po natin at the end of the day, kung sino talaga yung may pakana ho dito. Okay? Sino ho yung nagbalasubas po, mga kabida, sa pera po ng taong bayan. Para po sa inyong opinion at pananaw, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.